Sa panahon po ngayon, hindi lang man's best friend ang turing natin sa ating mga alagang aso. Madalas nagiging parang mga anak-anakan na nga po yan. E paano kung may nananakit sa iyong alaga? At pag-uwi pa sa inyo ay sugatan. Nako! Ayan ang nangyari sa ating nagrereklamo. Kaya galit na galit siya, umabot sa sukdulan dahil si Pau Pau nag-aw-aw. Ang alaga ni Deli nanganib sa kamay ng kapitbahay dahil muntik na raw madeds. Kapag malupit ka sa hayop, asahan mo, masama ugali niyan. Kagaya po ni Peng, dati ko po siya kapitbahay, masama po talaga ugali niya. Hindi po siya marunong makisama. Matagal na raw may galit si Peng kay Deli, kaya pati ang aso niya ay napag-initan. Kasalanan talaga ni Aling Deli yan kung bakit nakakawala yung aso niya. Hindi niya kasi tinatali, pero wisyo pa dito sa amin kinakalat yung mga basura. Mabahag kaya ang buntot ni Peng kapag rumesbak na si Deli para sa hustisya ng kanyang fur baby. Eto na yung fur mommy. Fur mommy na galit, lalaban para sa kanyang fur baby. Deli, humarap ka na! So, Deli, anong problema? Ano ko po, ma'am, yung aso ko, pagdating ko sa bahay, may sugat. Lagi po akong wala kasi naglalabada ako. Tapos nung time na umuwi ako, nag-iiyak yung aso, sumisigaw. Pagdating sa bahay, pagtingin ko po, may sugat na. Oh. Kasi inano siya pala, inano ng kahoy na may baga. Sinundot ng kahoy na may baga yung Opo. aso. Nakita po nung apo ko, yun ang nagsabi sa akin na inano daw ni Ping. Bakit? Ba't galit siya sa aso? Siguro yun, ma'am, may galit siguro siya sa akin kasi nung nakatira siya sa amin noon, nag-ano siya sa akin na ipasok ko siya sa trabaho. Hindi naman po hindi ko siya pinasok, ma'am, kasi alam ko hindi naman siya ganong marunong maglabada ba. Ako, trabaho ko labada. Okay, so nanay, mapagmahal din ako sa aso. Itong aso mo parang anak-anakan mo na. Opo. May anak kang sarili. Mayroon po, 3. Tatlo. Ilan Pero ang may aso mga asawa mo? na po siya. May mga asawa na. So itong asong ito, si Angie, ay libangan mo na siya. Opo. Ipakita nga natin, Ryle, si Angie, kanina. Baka nabibilaukan na itong asong ito, kanina pa natin siya pinag-uusapan. O, nakakagat na niya yung dila niya. O, eto na. Hi, Angie! Cute-cute naman. Kahawig kami, ha? Sa mata, oo, sa mata, parang, tingnan mo. Oy, grabe naman kayo. Okay, so eto na si Angie. So, biglaan na lang pag-uwi niya, may sugat na. Ayun. Ipakita natin, Ryle, yung sugat ni Angie. Uy, grabe naman yan. Malaki po, ate ko rin. Parang malalim. Oo nga. Oo, no. Parang malalim. It's a no-no. No-no. It's a no-no. Tingnan mo yun, no? Ginawa ko pa sa Magaling na nga yan. Ito magaling na itong lagay na ito. Apo. Nung nakita mo ito, medyo duguan pa. Apo. Ayun, okay. So, nung makita mo si Angie, anong ginawa mo? Sumugod ka ba? Naano ko kasi hindi ko naman nakita kung sinong may gawa. Nagagalit po ako. Sabi ko, sino may gawa ng aso ko? Tapos nung yung apo ko, nagwalis doon sa harapan ng malapit sa kanila. Doon niya sinabi sa akin, Lula, yung aso mo si Ate Ping ang pasok. Bakit? Nakita ko po tumakbo po yung aso. Sinundan niya, bit-bit niya yung kahoy na may baga. Oh my God. Kitang-kita. Paano naman nangyari na meron siyang, kahoy na nagbabaga? Nagluluto ba siya nung mga panahon na Kagagoy yun? panahog, kaya gano'n. Nagkahoy siguro sa panggatong. Pagsaing Panggatong. So nakita, ginantihan. Naiiyak nga si Nanay Deli, Tama.